Biniro ni Po si Jackson na baka makalimutan niya ang totoong mukha niya kapag nagpatuloy siya sa panggagaya ng mukha. Tugon ni Jackson na hindi na mahalaga dahil hindi pa rin sila makakaalis sa lugar na ito. Sabi ni Po na hindi tayo nakakasigurado, sigurado malay mo. Hindi maintindihan ni Jackson ang ibig sabihin ni Po. Habang niluluto ni Yal ang kanyang kebab sa apoy at nagkomento na ang pagkain ay ang kalidad ay unti-unting bumubuti. Hinuhulaan niya na sila ay makakatanggap ng isang misyon sa lalong madaling panahon. Samantala sa loob ng kanyang silid, unang espada ay tinanggal ang kanyang maskara, siya ay si Lim Saol, na iniisip niya ang nakalipas na 6 na taon. Kung paanong ang mga asasin mula sa 300 ay 30 na lang ang natitira sa malupit na mundo ng Jiang. Kung hindi mo papatayin ay malamang ikaw ang mapatay, ang mga batang ito ay may mas magandang buhay dito. Kumpara sa masalimuot na simula ni Lim Saol, napagtanto niya na ang kanyang sariling wakas ay maaaring nalalapit na at nararamdaman niya habang siya ay emosyonal na nag-iisa. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga subordinate niya. Tinanong nila si Lim kung bakit niya tinanggal ang kanyang maskara. Paliwanag niya na ito ay nakakaramdam ng suffocation. Tinanong sila ni Lim kung nararamdaman din ba nila na ang 6 na taon ay isang mahabang panahon. Sinabi niya sa kanila na maaari nilang tanggalin din ang kanilang mga maskara kung gusto nilang magkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ay tinanggal ang kanilang mga maskara. Ang isa sa kanila, ang pangalawang espada, ay si Du Xinhang. At ang ikatlong espada ay si Sang Ilin. Nakaupo sa pabilog na lamesa. Nagtatanong si Lim kung ano ang pinakamagandang inumin sa oras na iyon na may kasamang lumbay. Gayunpaman tumugon si Sang Ilin na masisiyahan lang silang uminom ng marami kapag nakaalis na sila dito na halos 7 taon na nakalipas. Kung maayos ang lahat, ang mga bata ay ipapadala para sa assassinations at pagkatapos ay maaari na silang umalis sa lugar na ito. Muling nagtanong si Lim sa dalawang kasama kung ano ang ginagawa ng mga bata. Ang sagot ni Xinhang, na ginagawa nila ang mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang ilan ay talagang lumalakas na higit pa sa mga instructor at nagiging mahirap silang kontrolin. Dagdag pa ni Xinhang na nakakahiyang kung magsayang lang sila ng oras at hindi mapapakinabangan. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Lim na wala silang pagpipilian, iyon ang hinihiling ng kahilingan na sinabi ni Lim na oras na upang simulan ang huling yugto. Inilagay ni Lim ang isang libro sa mesa, ipinakita ni Lim ang ilang mga libro sa mga bata at sinabi na ang 3 sa kanila ay kailangang matuto ng isang partikular na pamamaraan ng martial art techniques. Ang iba pang 27 ay dapat patayin ang 3 natuto sa pamamaraan. Lahat sila ay natatakot, habang nagsisimula silang isipin kung sila ba ay sinasabihan na saktan muli ang isa't isa. Hindi sila makapaniwala na magwawakas ang mga bagay tulad ng ipinaalam sa kanila ng unang espada na ito. Ito ang kanilang panghuling pagsasanay, sinabi niya sa kanila na pagkatapos ng pagsasanay na ito ay hindi nila sila pipilitin na gawin ang anumang bagay na tulad ganito. Hanggang maging handa silang lahat na makaalis. Lahat ay nagtataka kung ang unang espada ay nagiging tapat na maaari silang umalis sa lugar na ito. Nagtataka din kung sinasabi nila na 27 sa kanila ay makakapag-relax hanggang sa sila ay payagang umalis basta 3 tao ang nagsasakripisyo. Nauunawaan ni Po na ang alok ay temptation. Ang mga matututo ng espesyal na martial art ay ang magiging target. Ang martial art na ito ay marahil ang natutunan ng kanilang target sa pagpatay na malamang na mas advanced kaysa sa kung ano ang naitinuro sa kanila. Napagdesisyonan ni Po na nais niyang matuto. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinabing handa na siyang matuto. Si Yal at nagtatanong kay Po kung talagang nais niya at kusang loob na tumutugon na malalaman nila kung siya ay magiging isang scapegoat o isang lobo. Pinayuhan siya na maging maingat dahil maaring maging sentro siya ng lahat na targetin. Sumagot si Po na handa siya sa anumang pangyayaring darating. Pagkatapos ng ilang araw na pinatay ni Xiang Wo ang isang tao gamit ang kanyang espada. Humihingi ng paumanhin si Qin Wo na nagpapaliwanag na kailangan niyang gawin ito. Kahit alam niyang hindi tama, ngunit wala siyang pagpipilian. Iniisip ni Chen Wo ang kanyang sarili. Ngayon ay isa na lang ang natitira na natuto ng espesyal na martial art. Si Soya at Jackson ay lumapit kay Qin Wo, na tumetawa at sinasabi kung gaano siya kasaya. Tanong ni Li Min kung si Po Wo na lang ang natitira ngayon, tagal na nilang hindi nakikita si Po Wo. Kaya't si Li Min ay nagtataka kung maaari siyang pumunta sa labas. Sinagot ni Yol na malamang nasa loob pa si Po, hindi pa nila siya nahahanap. Ang huling kita pa nila kay Po ay noong huling pagsasanay ilang araw na ang lumilipas. Bas si Po at itinutok ang kanyang espada kay Soyal at napaatras ito.
Ipinahayas ni Soyal na mas mahusay kung hindi nila dadaanin sa patalim. Inihayag niya na hindi siya natatakot kay Pu. Ginagamit niya ang espada para depensahan ang mga pag-atake niya. Nagtataka kung ang kanyang payo ay hindi kailangan ni Pu at medyo nakakalito ng hawakan habang si Jackson ay nagmumungkahi ng ibang ideya na kung paano kung subukan nilang patayin ang mga instruktor sa halip na sila-sila. Maaaring mas mainap kaysa sila-sila. Sumang-ayon si Chinwo, ngunit dagdag niya na hindi nila dapat maliitin ang mga instruktor at dapat na maging handa sa anumang paghihiganti sigurado ni Chinwo. Sila ay nagpataw ng ilang mga restriction. Si Iwol ay sumang-ayon kay Chianwo at nagpa siyang isipin ang tungkol sa pag-alis ng mga ilang restrictions. Sa ngayon gusto niyang tumuon sa paghahanap kay Po kung tinatanggap ang kanilang desisyon. Dahil wala na din naman silang ibang pagpipilian. Si Po ay dumating kung saan nakita niya ang binawian ng buhay ni Chinwo. Iniisip din ang naunang pag-uusap tungkol sa pagpatay sa mga instruktor na tinitigan niya ang walang buhay na katawan ng bata at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naniniwala siyang ang mga instruktor ay abala sa pagsisikap na subaybayan ang mga bata. Pinag-uusapan ang mga mapanganib na bagay na malamang na binabantayan nilang mabuti ang mga batang iyon. Napagtanto ni Po ang sitwasyon. Maaaring ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang matuklasan ang kanilang tunay na intensyon, si Po dumating sa pansamantalang base ng instruktor kahit nababantayan ito ng mabuti Po ay naniniwalang makakalusot siya sa mga gwardya ng instructor sa pamamagitan ng turtle breeding technique. Ngunit mas mahusay ang pamamaraan ng thunder splitting cultivation technique. Ang kanyang paghinga at baguhin ang sitwasyon na gumalaw ng halos hindi nakikita, nakakagalaw siya sa paraang hindi mapapansin ng mga regular na tao. Sa wakas ay nakapasok si Po sa base at maabot ang pinakaloob nitong punto. Sa loob ng isang kwarto, sinimulan ang kanyang paghahanap sa mga nakatagong lihim na maingat niyang sinusuri ang mga aklat na sinusubukang alisan ng takip kung sino ang nasa likod ng lahat ng planong gawin silang mga assassin. Habang nag-iimbestiga si Po, sinusuri din niya ang lugar. Nagtataka din siya tungkol sa lokasyon ng lugar na ito at kung paano niya gagawin sa kalaunan ang makatakas. Sa kanyang determinasyon ay nagbunga ng matuklasan niya ang isang valuable golden scroll. Binuksan niya ang bagay at sa loob may papel parang letter of request. Nagsimulang mapaisip si kung sino itong si Wu Ganang Heyo. Nagtataka kung kago kaimportante itong Wu Ganang na nakasaad sa parang kontrata sa loob. Mayroon silang sikretong labanan sa loob ng 7 taon. Na hinahasa sila upang maging mahusay sa labanan at pagnanakaw. Ang nakakalungkot sa kanyang natuklasan sila pala ay 300 katao at 270 na ang namatay. Naiisip niya kung ano ang hustisya para sa kanila. Biglang narinig ni Po ang mga yabag na papalapit. Ito ay ang unang sword na si Lim. Bumukas ang pinto at pumasok si Lim walang tao sa loob. Ginawa ni Po ang pinakamahusay na pag-ayos ng mga bagay-bagay. Ngunit ang libro ay mukhang palpak na nagpapakitang may tao rito. Pagkatapos ay lumitaw din ang pangalawa at pangatlong espada na nararamdaman nilang may hindi tama at tinanong nila ang unang espadang si Lim kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanila ni Lim na may pumasok sa kanyang silid na sa palagay niya ay hindi pa umaalis. Sinabi ni Lim sa iba upang hanapin ang mapanghimasok na salarin. Ang pangalawang espada ay nagtataka kung paano ang sinuman ay maglakas loob na pumasok sa silid ng unang espada. Ang pangatlong sandata ay nagtataka rin kung sino ang mapangahas na yon. Ang pangalawang sandata at lumingon kay Lim at nagtatanong kung may idea ka ba sa maaaring gumawa nito. Tugon na sa lahat ng mga bata walang sino man ang mas mahusay sa pagnanakaw sa paligid maliban sa kanya. Ang pangalawang espada ay nagpatuloy. Pagkatapos kung sino ang pumasok, ang unang sword ay kinumpirma na ito ay si Pu Wol, habang si Pu Wol ay nagtatago sa itaas nila, sa ilalim mismo ng kisame. Ang pangalawang espada ay nahihirapang paniwalaan na susubukan ni Po na pumasok. Habang ang lahat ang paghabol sa kanya ng unang espada ay nagpapaliwanag na hindi nila maaaring balewalain lamang ito. Magdulot ng malaking problema sa ikatlong sword chimes sa pagsasabing kung parusahan nila si Po Wol ng walang clear proof ay gagawin ng ibang mga bata ang malakas na protesta. Ang unang sword na si Lim ay nagmumungkahi na i-redirect nila ang iba pang mga bata na nagprotesta diretso kay Po. Ikatlong espada ay nagtataka kung paano nila gagawin. Ang unang espada na iyon ay nagpapaliwanag na gagamitin niya ang Hell Flute. Ang pangalawang espada na binabanggit ang mga bagay na ang impyernong plauta ay dapat na isang huling paraan ng panukala. Ang unang espada ay iginigiit na ito ay isang bagay na kailangan nilang gawin.
Maya-maya ay dumating na ang oras upang ibunyag ni Powell at sa iba pang mga bata ang tunay na may kontrol sa kanila, at kung sino ang may hawak ng kanilang mga buhay. Ang unang espada at iba pang mga espada at hiningi ang kanilang opinyon sa paggamit Hell Flute. Pareho silang sumang-ayon. Nakatayo sa isang hill's edge si Lim ay nagsimulang tumugtog ng Hell Flute na ipinangako niyang ipapakita kay Po ang tunay na impyerno. Habang si Yal at ang grupo niya ay patuloy sa paghahanap pa rin kay Po. Kung saan maaaring nagtatago ang isa sa mga bata ay tinawag siyang Danem Rat dahil wala ni isang makitang bakas na makita sa kanyang pagtatago. Ang isang tao ay tinatawag si Po na duwag, na pagtanto ni Yol na kahit ang mga kasamahan ay nagyayabang tungkol sa pagiging mahusay sa pagsubaybay ay hindi pa rin makahanap ng anumang palatandaan ng pinagtataguan ni Po. Nagtataka si Yol kung nasaan si Po kung wala siya sa Sector 1 o sa malapit. Bigla nilang narinig ang tunog ng plauta, lahat sila ay hinahanap ang tunog. Habang ang tunog ay umabot sa kanila na nagsimula na silang makamdaman ng pananakit at bumagsak sa lupa. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at humingi ng tulong. Si Lee Min ay nagsimulang umiyak sa kalituhan na parang kinakain ng insekto ang buong katawan niya. Habang si Po ay lumapit kay Lee Min ay napagtanto na sila nag-trigger ng restriction. Gayunpaman si Po ay konting sakit lang ang nararamdaman sa tenga niya. Umupo sa tabi ni Lee Min para aliwin siya at nagtataka kung bakit siya lang ang hindi nakakaradim ng sakit. Si Po nagpasya na kailangan niyang malaman. Ano ang dahilan nito? Sinubukan niyang gamitin ang kanyang internal energy infusion. Para tulungan si Lee Min, ito ay lubhang mapanganib ngunit hindi ito kasing delikado, dahil alam din ni Lee Min ang pamamaraan ng paglilinang ng thunder splitting cultivation. Nasuri niya na wala namang kakaiba sa internal energy ni Lee Min. Kaya't ganun na lang ang pagtataka ni Po. Nagtataka kung bakit iba siya sa iba lahat. Sila kumakain ng parehong pagkain, nakatira sa iisang lugar, at nagsasanay ng parehong martial arts. Nagsimulang mag-isip tungkol sa kung ano pa ang maaaring maging sanhi. Habang si Po ay nagsimulang mag-isip sa maaaring dahil sa lason, naisip niya na kung ang lason ay nauugnay sa paghihigpit, ipinapaliwanag nito kung bakit hindi siya apektado. Naaalala niya kung paano nagkaroon siya ng ilang pangontra sa lason, dahil ba ito'y mula sa mga kagat ng ahas na tiniis niya sa mahabang panahon. Ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung paano sila nagawang buhayin ang lason sa napakaraming tao ng sabay-sabay. Naniniwala siyang imposibleng gawin iyon sa pamamagitan lamang ng tunog. Isinasaalang-alang ni Po ang ibang ideya kung paano ang lason sa loob ng mga ito. Ngunit sa halip ay isang makamandag na insekto na iniisip niya na maaaring naghalo ng sinumpang lason sa kanilang pagkain at tubig. Pagkatapos ay gumamit ng tunog upang ma-trigger ito. May sumigaw na ang lahat ay bumagsak na. Ang mga instruktor ay nagpakita at napagtanto na ang lahat ng mga bata ay nagtitipon sa isang lugar. Dumating na ang mga instructor at iniisip niya kung ano ang dapat naisip niyang tumakas. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya laban dito. Natatakot siya na kung tatakbo siya ay baka matuklasan nila ang kanyang panglaban sa lason. Ginawa ni Po ang alam niyang hindi niya maipakita sa kanila na iba siya sa ibang mga bata, nagkukunwaring nasaktan at bumagsak sa lupa. Napansin ng instructor na si Po ay apektado rin ng tunog ng flute. Sumisigaw ang instructor na naroroon si Po Wool. Ang unang sword ay nagpakita na ng kanyang makinang na espada at sinasaksak si Po sa braso. Umiiyak si Po sa sakit. Tinatanong ni Lim si Po tungkol sa kung ano ang nakita niya sa kwarto ni Lim. Sinabi ni Lim na maganda ang ginawa ni Po na itinatago ang kanyang kakayahan. Ngayon ay naniniwala si Lim na si Po ay may matalim na diskarte ngunit naging mapurol dahil hindi niya mapagkakaila habang siya ay lumalaki. Nagpasya si Lim na ang isang taong tulad ni Po ay magdudulot ng problema. Kaya't dapat patayin. Itinaas ni Lim ang kanyang espada upang wakasan ang buhay ni Po. Ngunit pangalawang espada ay pumagitna upang pigilan si Lim. Ang second sword ay nagpapaliwanag na si P.O. Wall ay bihasa sa paglusot na kailangan nila para sa kahilingan. Nagtalo si Lim at ang kanyang kasama sa paggigiit na ang ibang mga bata ay sapat na para sa trabaho. Ngunit ang pangalawang espada ay hindi sumasang-ayon na sinasabi na alam din naman ni Lim yun. Bilang pangalawang espada na hindi totoo, tinanong ni Lim ang pangalawang espada kung naniniwala siya na magiging madaling kontrolin si Po. Pangalawang espada ay nagmumungkahi na maaari nilang manipulahin si Po. Dahil sa pag-aakalang naapektuhan si Po ng Hell Flute, na tila walang nagawang laban sa isinumpang lason. Habang pinagmamasdan siya sa sakit, inutusan ng unang espada ang mga instruktor na bigyan ang mga bata ng antidote.
Lahat sila ay kumukuha ng antidote at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyari. Sinabi ni Lim sa lahat na si P.O. Wall ang dapat sisihin sa kanilang parusa. Sinabi niya na hindi ito mangyayari kung si Po ay hindi pinasok ang kanilang base na nagbabala sa kanila na kung sino man ang gumawa ng isang bagay na ipinagbabawal ay lahat sila ay dadaan sa parehong sakit tulad ng ngayon. Si Po ay nakaupo sa pag-iisa at naaalala ang mga salita ng pangalawang espada tungkol sa kanyang pagiging mahina sa sumpang lason. Napagtanto ni Po na totoo ang iniisip niya na siguro ay nakatulong ang kamandag ng ahas na labanan ang sinumpang lason. Sa pakiramdam niya ay maswerte siya na nakalaya siya mula sa restriction na inilagay sa kanya. Samantala si Li Min, Yol, at Xiang Wu ay naghahanap kay Po gamit ang mga sulo. Napansin ni Yal na nakakatakot ang lugar. Pagtataka niya kung paanong si Po ay nakakayanang mag-isa dito. Binanggit ni mayroon silang oras upang magpahinga. Ngunit si Po ay gumugugol araw-araw na mag-isa sa hindi kasiya siyang lugar na ito upang magsanay. Idinagdag ni Jackson na mahirap intindihin ang mga kilos ni Po. Umiiwas siya sa iba at pinipiling manatili sa madilim na lugar na ito. Naalala ni Yol si Lim na sinisi si Po para sa kanilang parusa. Naniniwala siyang nahihirapan si Po dahil sa lahat ng mga bata ay ayaw sa kanyang pagkatapos ng insidenteng naganap. Komento ni Jackson na bukod pa dyan ay talagang mahirap hanapin si Po. Kaya't sila ay nagtataka kung saan siya. Samantala biglang sumulpot Po at nagtanong sa kanila kung bakit nila siya hinahanap. Nagulat ang lahat sa biglaang pagsulpot niya. Sabi ni Jackson kay Po na muntik na silang himatayin sa gulat. Natatakot na hinihiling niya kay Po na huwag itago ang kanyang sarili tulad nito. Ang tanong ni Po kay Yal kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yal na gusto lang nila makausap siya. Tinanong ni Po si Yal kung ano ang dapat nilang talakayin. Ipinaliwanag ang tungkol sa restriction ang bagay na nakaapekto sa kanila lahat. Ipinapalagay niyang alam ni Po kung ano ang tama. Sinisigurado ni Yal Wall na wala si Po nung natamba sila. Pero andan siya paggising nila, ibig sabihin nilapitan sila ni Po. Pagkatapos ay nagsimula ang mga paghihigpit. Alinman sa dalawa na siya ay hindi naapektuhan ng paghihigpit o hindi ito masyadong nag-abala. Habang si Li Min ay natatandaang nakatayo sa tabi niya si Po noong siya ay nasa labis na sakit at pakiramdam na malabo ay may nagpadala ng enerhiya sa kanyang katawan na nagpabuti ng kaunti sa kanyang nararamdaman. Nagtataka siya na dahil ba ito kay Po. Pagkaraan ay nagtatanong si Yal na alam niya ang tungkol sa restriction na pumipigil sa kanila. Si Po nagpapatunay na alam niya kung ano ang uri ng restriction ang inilagay sa kanila. Muling tinanong ni Yal si Po kung pwede niya bang ibahagi ang kanyang nalalaman patungkol sa restriction. Iginiit ni Po ang mga tanong kung bakit niya gagawin yon. Dahil nagtataka siya kung bakit siya dapat mag-effort na sabihin sa kanya. Itinatanong niya kung ano ang nakukuha niya mula dito. Nadidismaya at nagmumura si Haxon kay Po. Nagtatanong kung bakit ganyan ang pakikitungo ni Po sa kanyang comrades. Natuliro si Po sa katagang comrades at sinasabi kay Gixon na comrades. Hindi ba maghahabulan at mag-aatake tayo sa isa't isa? Kaya marugdob na pumayag si Gixon na magiging magkakasama na sila mula ngayon. Sumusumpa siya na hindi niya pababayaan si Po at palaging iniisipin na kaibigan niya si Po. Tinanong ni Po si Haxon kung inaasahang nakasisigurado siyang dapat na pagkatiwalaan siya ni Po sa pangako lang niya. Nagkomento na si Jackson ay medyo matigas ang ulo. Ipinaliwanag ni Haxon na kailangan niyang maging matigas ang ulo gaya niya para matuto kung paano gumamit silk masks. Naniniwala siyang walang downsides para kay Po ang pagkaroon ng isang mahusay na kaibigan tulad ng iminumungkahi ni Haxon. Ipinangako ni Haxon na kung mabawi ang kanilang kalayaan ay dapat na bisitahin ang kanyang pampublikong pagtatanghal ng bulaklak. Nabanggit ni Haxon na dahil sila ay nahaharap sa mga mahihirap na pagkakataon. Upang magkasama handa siyang tumulong kay Po. Gayun din ang sinabi ni Yal na ituturing din niya na si Po ay parang isang kaibigan mula ngayon. Tinitiyak niya na ang mga bata na sumusunod sa kanya ay hindi magpapakita ng puot kay Po. Si Liman ay nagsasabi kay Po na siya ay ituring siyang espesyal at nangako na hinding-hindi siya magtatraidor. Ipinapaliwanag ni Po na ito ay sinumpang lason. Tinanong nila kung ano yon. Nilinaw na lahat sila ay nalasan ng isang lason na sumpa na isang uri ng mapaminsalang nilalang na karaniwang tahimik sa loob ng kanilang katawan. Ngunit ito ay naglalabas ng lason kapag narinig nila ang tunog ng mga flute waves ay hinay pa nila ang lason na ito. Naglalakbay sa kanilang dugo at nakakapinsala sa kanilang mga pananaw. Nagtatanong si Yal kay Po kung bakit hindi siya apektado ng sumpang lason.
Sinabi ni Po sa pangkalahatan ay malakas siya laban sa lason. Kaya hindi ito gaanong nakakaapekto sa kanya, nahihirapan silang paniwalaan ang iminumungkahi ni Po. Ngayon na ibinahagi niya ang lahat ng dapat nilang malaman kung paano aalisin ang sumpang lason sa kanilang sariling. Naniniwala na ito ay isang magandang ideya na magkaroon ng maraming iba't ibang posibilidad, kahit isa lang sa kanila ang makakatakas sa isinumpang lason ay lilikha ng maraming iba't ibang mga pagpipilian. Naniniwala si Liman na talagang mahirap maunawaan si Po at palaging napaka-misteryoso. Si Yal ay nagpapahayag ng pasasalamat kay Po at nangako na babalikan siya ni yaya niya si Po na puntahan siya kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay. Tinitiyak sa kanya na gagawin niya ang lahat upang matulungan si Po na sa anumang pagkakataon. Nagpaalam na sila ay aalis na at nagsimula na silang maglakad palayo. Naiwan si Li Min at sinabing Leisan, tinanong ni Po kung ano ang ibinunyag niya, ito ang totoong pangalan niya. At hiniling kay Po na tandaan nito pinapanood ni Po si Li Min na umaalis. Nang biglang ang ilaw ay bumababa mula sa kisame, lumabas ang unang swords at nagsabi na ngayong araw ay aalis silang lahat sa kuwebang ito. Ang mga bata ay nasasabik sa pag-iisip na ito sa wakas ang araw. Tinawag ng unang espada ay ang pangalan ni Yol. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing yes. Unang sinabi sa kanya ng unang espada na pagkatapos umalis ang mga instruktor ay siya na ang manggana sa lahat. Sumagot siya na naiintindihan niya. Ang basket ay bumaba mula sa ceiling. Ang unang espada ay nagtatanong kung ilan sa mga batang ito ang makakalagpas. Ang mga bata ay malakas, ngunit sila ay lalaban sa isang martial artist na sobrang talino. Mahirap para sa kanila na mabuhay. Ang unang espada pagkatapos ay iniisip na hindi yun ang kanyang alalahanin. Ngayon ay tapos na ang kanyang tungkulin, naghahanda na siyang magretiro at iwanan ang kanyang buhay sa paggawa ng masasamang bagay tulad ng assassinations. Lahat ng mga bata ay tumingala at nakakaramdam ng saya dahil sa wakas ay makakaalis na sila sa lugar na ito. Pagkaraan ay ipinahayag ni Yol sa mga bata na ang basket ay hindi naman gaanong kalakihan. Kaya kalahati lang ang pwedeng mauna, ay pinipili niya ang mga bata na pwedeng pumunta. Tumingin muna si Po sa kisame at iniisip kung tatakas ba talaga sila dito, sa wakas sabi ni Yal. Iniisip na maaaring magkaroon sila ng misyon sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Po sa kanya na malamang na oo. Pagkatapos ay nagtanong si Po kay Yal tungkol sa isinumpag lason. Sabi niya, ilan sa kanila ang gumaling mula rito? Tinanong ni Po kung totoo iyon, sinabihan siya ng mga lalaki. Maraming alam tungkol sa poison si Po. Nagtatanong kung alam ni Li Min ang tungkol dito, sabi ni Yal oo. Sabi na kailangan lang nilang umalis ngayon, hiniling niya kay Po na sumama sa kanya, may dumating na basket pababa sa kisame. Sinabihan ni Yol ang lahat ng nandoon na sumakay dahil sila ang huling aalis. Si Po ay nakapasok sa loob ng basket at napansin ang lubid nito na nagsimulang tumaas habang si Po ay nagsimulang mag-isip kung gaano sila kalalim sa ilalim ng lupa. Hindi lang ito isang mala-impyernong lugar, ngunit parang sila ay nasa impyerno mismo. Gumugol sila ng 7 taon sa ganitong uri ng lugar na tinitingala ni Haxan at tuwang-tuwang. Sinasabi sa lahat na malapit na silang makarating sa labas at sa wakas ay pupunta na sila. Umalis sa lugar na ito, tumingala si Po at pinunit ang piraso ng kanyang damit para gamitin na panakip sa mata na sinasabi niyang lahat ay takpan ang kanilang mga mata kung ayaw nilang masaktan ang kanilang mga mata. Lahat ay sumusunod sa payo ni Po, nang sinasabi niya sa kanila na gawin ito. Ngayon ang maliwanag na ilaw sa wakas ay nakarating sa kanila at masakit sa kanilang mga mata. Ang liwanag ay talagang malakas na hinayla sila pataas sa ibabaw ay may lumapit sa basket. Nakita niya ang lahat ng bata sa loob, sabi niya mukhang may silbi pa sila. Si Po habang nakatikip ang mga mata ay nagtataka kung sino ang taong ito. Sabi ng taong sigurado na ang humiling sa kanila ay masaya. Sinusubukang kilalanin ang boses ng tao at iniisip na ang taong ito ay parang wala siyang nararamdamang masama. Maaaring ang taong ito ay isang executive sa paraan ng kanyang pakikipag-usap. Iniisip ni Po na maaaring ang lalaking ito ang pinuno ng Blood Shadow Group na sinasabing si Juyang. Sinabihan ang kanyang mga tauhan upang tipunin ang mga bata at ilagay ang mga ito sa isang karwahe. Gusto niyang dalhin ang mga bata sa malinaw na hangin paraan at tulungan silang masanay sa labas ng mundo. Ang kanyang mga tauhan ay ginawa ang sinasabi niya. Ang mga bata na nakatikip pa ang mga mata ay kinuha papasok sa karwahe. Si Po ay naalala ang boses ng pinuno ng Blood Shadow Group na dinadala sila sa mga karwahe. Sa gabing yun, sinabihan sila na dito sila titira, masanay sila sa labas ng mundo sa lugar na ito.
Sinabihan sila ni Juang na huwag mag-relax dahil lang nasa labas sila. Binalaan sila na personal niyang haharapin ang sinuman banta. Si Po ay nakatingin sa labas ng bintana at si Shinnok ay nanonood kay Po. Sinabi ni Po na ang pag-iwas sa paglalaan ay natapos sa ganitong paraan. Ngunit sinabi niya sa kanila na huwag siyang pansinin. Tinanong ni Hackson kung sino ang nagsabi na sila ay napupuna siya. Nasa labas na sila ngayon. Dapat linisin niya ang sarili. Nagtanong si Hackson kung paano isasagawa yon. Sinundan niya ng tingin si Po at nakita niya ang isang balon sa labas ng bintana. Naghugas si Po at mas maganda ang pakiramdam niya ngayon. Siya ay nahiga sa damuhan. Sa ilalim ng starry sky, napapansin ni Po ang liwanag ng buwan, ang hangin at ang nakakapreskong tubig. Sa wakas ay napagtanto niyang wala na siya. Sa silong, ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ang lahat ng mga bata ay naglalaro malapit sa poso na nakaupo sa ilalim ng puno. Ang ibang mga bata ay nakahanap ng magandang bulaklak at nagtataka kung ano ang pangalan nito, hindi sila makapaniwala na may nakikita silang katulad nito. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa tuwa habang pinapanood sila ni Po nang biglang may taong tinatapakan ang bulaklak at dinurog ito. Natakot ang mga bata at tumingin sa taong naghulog ng mga armas. Ang taong ito ay sinabi sa mga bata na bibigyan sila ng mga sandatang ito. Hinihiling niya sa kanila na panatilihing ligtas ang mga armas dahil gagamitin nila ang mga ito sa lalong madaling panahon. Si Po ay tumingin sa mga armas. Sa matalas sa Clear Breeze District Great Moon Palace, ang pinuno ng Blood Shadow Group na si Guang ay nakaupo sa isang table kasama ang unang espadang si Lim. Lubos ang pasasalamat ni Juang kay Lim para sa kanyang pagsusumikap at nagbuhos ng tsaa sa isang tasa. Sinabi ni Lim na ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Juang binanggit ni Juang na mas naging matagumpay ang kanilang grupo dahil sa mga sakripisyong ginawa ni Lim at ng iba. Magiliw na tinawag si Lim na tiyuhin at nagpahayag ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kung paano masusuklian ang lahat ng kabaitang ito. Tiniyak ni Lim kay Juang na hindi na kailangang magbayad ng anumang pabor at idinagdag na siya ay patay na kung hindi dahil sa dating pinunong si Juang. Nagbuhos ng tsaa sa tasa ni Lim at sinabi sa kanya na nagawa na ni Lim ang lahat ng kailangan. Sinabi ni Juang kay Lim na pwede na si Lim magpahinga. Hiniling ni Lim kay Juang kung maaari na siyang magretiro. Pumapayang si Juang. Tama, sabi pa nga niya na hindi lang si Lim kundi pati na rin ang pangalawa at pangatlong espada ay maaari nang magretiro. Napasalamat siya kay Juang. Tiniyak sa kanya ni Juang na hindi ito problema at sinabi niya kay Lim na ibinibigay ni Lim ang lahat ng kanyang makakaya sa grupo ng Blood Shadow. Natutuwa naman si Juang sa pahayag ng kanyang uncle. Sabi ni Lim ay sanay talaga ang mga batang yan at sayang kung itatapon na lang sila. Pagkatapos gamitin ang mga ito sa sandaling, sumang-ayon si Juyang at sinabing malas ang pag-aaksaya ng ganoon sa mga mahuhusay na bata. Gayunpaman wala silang pagpipilian sa kanilang pakikisama sa mga batang iyon. Tapos na ngayon, tinanong ni Lim si Juang kung naisip na niya kung sino ang nag-request. Sumagot si Juang na hindi rin niya alam. Ipinaliwanag na kung gusto mong manatili sa negosyong ito hindi ka dapat lumampas sa ilang mga hangganan. Idinagdag niya na walang dahilan para magalit ang isang makapangyarihang tao na handang magbayad ng 500,000 gintong yang para sa isang kahilingan. Hanggang sa ang Blood Shadow Group ay nagiging kasing lakas ng 100 Wraith Union, isa sa mga nangungunang grupo ng assassin. Kahit na ang pagiging maingat ay hindi sapat. Kung matagumpay nilang matatapos ang misyong ito, ang Blood Shadow Group ay gagawa ng isang malaking hakbang pasulong. Minsan naabot nila na hindi imposible ang pag-abot sa 100 Wraith Union. Hawak ni Po ang sandata. Tinanong ni Hackson kung ano ang bumabagabag sa kanyang isipan. Tinanong siya kung kinakabahan ba siya. Ngayong malapit na ang mission, sabi ni Po Wall, kaya't maging mabait na tayo. Iniisip ni Hackson na nagsisinungaling na naman po. Pero nanginginig na iniisip at dinadaan na lang niya ang lahat sa pagtawa. Higit sa karaniwan, tinanong ni Hackson kung sino ang nanginginig at idinagdag na gusto niya talagang sumali sa misyon sa lalong madaling panahon. Pakiramdam ni Hackson ay masusuklian ang sakit na kanilang pinagdaanan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Biglang may narinig silang boses na nagsasabi sa kanila na lumabas dala ang mga armas. Ang boses NG taong ito ay nagsasabing lahat sila ay tahimik na lilipat sa isa pang lugar. Napagtanto ni Po na ito ang sandaling kanilang hinihintay ay dumating na. Mamaya sa gabi sa isang kagubatan,